Hi guys, Mami Park is here at maulan. Tapos na ulan. Lipstick tayo para hindi tayo maputla. So, today ay madalas kasi medyo maaga akong pumapasok guys at ang dami kong iniisip at inaasikaso. Tapos, kanina nakahanap kami, magkasama kami ng best friend ko kanina. Nagpunta kami ng Plaridel, may inasikaso ako sa Lumina. Tapos, naghahanap kasi kami ng ng paleta. Palette siya sa English. Yung parang ganyan guys, natungtungan. Yung merong kahoy at saka merong plastic. Kasi, pag naayos na nga itong kabila, maglalagay kami nun tapos saka bigas, no? Kumbaga ba, i-elevate yung bigas, hindi siya yung direkta sa sahig. So, yun. So, kanina din, landlord ko na lalaki kasi pumunta dahil may dinaanan daw, may pinuntahan daw siya dito, dumaan daw siya kung ano na nangyari sa plumbing. Hindi pa nagagawa kasi may hinihintay si daddy na gamit. So, baka si daddy ang gumawa, I'm not so sure. Kasi ang usapan namin ng may-ari, pag hindi talaga kinaya ng daddy, we are going to hire plumber at i-charge nga sa kanila. Tapos, or kung si daddy naman yung gagawa, i-charge na lang ng materials. So, ganun lang naman. So, give and take ika nga. So, hindi ko kayo na-update, pero tara puntahan natin yung ating yung ating kabilang store. So, punta tayo dito guys. Ayan guys. Paano namin, isa namin ilalagay yan kapag nag-ayos kami. Kasi dito ilalagay yung 3-door freezer. Chiller pala, sorry. So, ayan yung sa amin. Ito yung likod namin. Ayan yung likod namin. Hindi nakabukas yung ilaw dito. So, ayan natin. Ayan. So, para kita nyo. Ayan siya guys. Oh. Ganyan siya. Ganyan naman siya. Ayan siya. Okay. Tingnan natin. Bisitahin natin yung ating nagawa na ni daddy guys. Madilim lang yung ilaw guys ha. Madilim lang. So, nagawa na ni daddy to. Ito, kasi para nga makasingaw lang yung aming stock room. Tapos, dito guys, lalagyan niya ng shelves. Lalagyan tayo shelves dyan, tsaka dito, para sa division. Kasi, di-display natin yung mga almighty dishwashing natin at dadagdagan pa po natin yan ng mga iba't ibang variant. At syempre, iba't ibang produkto. Kasi tulad halimbawa ng yung fabric conditioner na version nila, kung kailangan na kaya hand soap, ganyan. No? So, yun yung ating makalat lang guys, no? Makalat yan na ganyan. Pero, so yan, lalagyan natin yan dito ng division. Itong rep na Fujidenso, ilalagay natin dito. Maaari din yung ating isang upright refrigerator, ilagay natin dito. So, ito guys, napaka-useful talaga nito. Kasi alam nyo po, matagal na ako meron nito. Nandun pa kami sa dati naming tirahan. Meron na ako niyan. No? Kasi ginagamit namin yan lagi pagka nagdi-display ng So, yun. So, itong cart ni Daddy Park, dito na namin nilagay kasi para pag naghahatid ng items kay Lola Park, napaka-useful talaga nito. So, ang balak namin, dito ilagay yung bigas. Diyan ilagay. Pag pipinturahan to guys, lilinisin pa ulit, pipinturahan. Tulad nung kung paano ko ni-renovate yung mga kabila. Tapos, lalagyan namin ng pallet para itungtong yung bigas. Tapos, ang aming mga alak, yung iba nilagay na namin dito. At dito naman yung alak. And next is yung shelves dito na magiging partition at saka yung dito. No? So, magtatanggal po kasi kami ng shelves dito para dito sa loob. Para po mapagbigyan ang ating kanina bumili si Daddy Park ng bigas. Di kami makatodo kasi nga yun, dahil nga kailangan namin ng space. So, dito alin maalisin natin dito, Jai? Parehas? Isa lang? Isa lang, tapos i-adjust natin dito hanggang doon. Para lang magkasya. Kasi guys, aabutin po ng hanggang dito yung ref at aabutin po ng hanggang dito yung lapad. Diba? Dalawang ganito halimbawa. Dalawang ganito na lapad ang iaalat mo hanggang doon. So, sasagalan. Tatanggalin po yan. Tatanggalin itong taas namin. So, yan ang ating magiging update. So, ito rin, baka ilagay natin sa container kasi tinatanong naman yung asukal. Yun. At baka mag-box din tayo ng iba pa. Hindi na tayo masyadong magdi-display kasi tatanong naman. Ito kasi fast moving pwede to. Siguro mga ilan-ilan lang kasi nga malilimit yung ating shelves dahil hindi rin naman tayo pwede masyadong magdagdag ng shelves. So far, yan yung stocks natin. Makalat na tindahan. Ganyan. Ayan. So, na-sold out kahapon Sunday ang aming Alfonso at ang aming Red Horse. Ilan na lang natira? 4 na malili. Tetext Lola Park. Kulang-kulang 1.5 ang benta. Lunis ngayon, tayo nga, di ba? 2 days talaga din, no? Pero kahit pa paano, so yan. Okay, na tayo. Mag-vlog na tayo. So, ayan yung opisina ko, guys. O, makalat, di ba? Dito ko pinapatong guys yung aking cellphone. Kasi ito yung aking isa-shout out. O, tapos nandito yung cellphone. Isipin nyo, ako nakaharap yan. Kaya nakatabingi ako. Okay? Na kanina din, nag-shoot ako ng picture ng ating dishwashing. Ayan guys. Sa totoo lang guys, marami pa kaming kulang na items. Marami kaming mga kulang-kulang pa. Kung titingnan nyo, puno ang tindahan. Pero marami pa rin kaming kulang. Kasi, unang-una kasi, inuuna natin yung
pag-i-stock, no? Wait lang, binayaran ni Lola Park yung kanyang kanyang tubig, no? Binayaran ni Lola Park kasi nga yung tubig at saka yung kita niya sa tubig yelo, kanya na yon, hindi ko na yon kukunin. Kaya babayaran niya na lang ay tubig at saka yung purified water na galon at yung plastic na makukuha niya sa tindahan. Okay? So far, yan yung update. And, bukas yata aalis kami, Jay. Alis kami kasi bibili kami ng pallet kasi nakita namin nga kanina. Last night, tumitingin ako sa online. Tapos, naisip ko, parang pero pwede na din. Kanina nga, galing kaming Plaridel, nag-drive kami ni Beshi, nag-drive ako patungo ng Plaridel. Tapos, nung pabalik na kami, may shortcut kasi kaming dinadaanan. Nakita ko, sabi ko, Bes, para ka kung yan mga pallet. Sabi ko, kailangan namin yan tumitingin kami kagabi yan Kailangan namin ni Daddy kasi patungan ng bigas pagka naayos na yung kabilang Sabi ko, hinto kaya tayo. Huminto kami at pumunta pa kami. Malapit siya doon sa, ano ba tawag dyan sa highway na yon? Paglabas dyan sa may ano ba tawag dyan? Bypass Plaridel. Yon, doon siya. Tatawid ka. Pwede doon sa highway mismo ng bypass, pero po pwede doon sa yung pagkatawid mo papasok ng Plaridel. Yun, kung dito manggagaling sa Pandi. Sa may Lisyada. Let's go shout out at sumagot tayo ng mga kung ano-anong kasagutan na po pwede nating masagot dito sa ating vlog. Okay? So, pagka-ulan, ang init pa rin. Pero ang lakas ng ulan. Okay, shout out na tayo guys. Jai, pahinga akong kape, please. Okay, Gretchen Remolyo 2677. Wow, sana all Gretchen ang name. Hello po, Mami Park. Vicky Anuevo, shout out Mami Park. Laura Labajo, always watching Mami Park. Angel Anab, hello Mami Park, ganda ng mga advice mo, salamat sa pagbahagi. And then, shout out to Rita Igin 6664. Hi po, thank you po Mami Park sa advice mo, ingat po palagi and stay blessed always our store. Ellen Pilar, hello Mami Park, nakakatuwa po talaga kayo kasi bukod sa learnings may shout out pa. Love you Mami Park, always watching. Love you guys. Mary Grace de los Santos, Mami Park, samahan mo na ng Max Glow. Yes po. Hindi ko lang po alam if ipupush ni Daddy na pumunta kami sa mismong Max Glow or kukuha na lang kami sa malaking distributor dito. Kasi meron nang nagpuntang ahente dito. Pwede siya, ang pinangako niya sa akin, pwede niya akong gawing exclusive na distributor ng Lumina Subdivision and Willow Bend Subdivision. However, there is a required boxes na po pwede kong i-avail para yun ang gagawin niya. Na kumbaga ba, hindi na niya ito papasukin. Ibibigay niya na sa akin yung reseller, pagiging reseller dito. So, yun, ganon. So, titingnan din natin. So, thank you, Ma Mary Grace de los Santos. Maglalagay tayo niyan, no? Okay, Winnie07, watching here, Mami Park. Teresita Baron, 4944, good morning, Mami Park. Maria Concepcion Abueva, 9520, Mami Park, kayo po ba ang gumagawa ng dishwashing business nyo? Pwede ba i-share nyo sa akin paano gumawa niyan? Kasi maganda yan sa negosyo ang dishwashing. Maraming salamat po. Ayan, pag-usapan natin ang tungkol sa dishwashing. So si Mami Park, hindi po ako gumagawa ng dishwashing. Hindi po ako nagdi-DIY, hindi po ako nagmamanufacture. Ang gusto ko po ay humahango na ng ready to sell finished product. No, yung ready to use na ng mga customers. So, may mga opportunity na po pwede ako mag-DIY, honestly speaking. If hindi ako muna basta-basta sasagot o susunod sa tamang proseso ng batas. Kasi yan po ay isang chemical, mga chemical po ang ingredients niyan, naglalaman po yan ng mga hazardous ingredients, so it should be FDA approved. So hindi ko pa kayang manindigan sa ganung part. The reason pa kasi kung bakit, kasi baka mamaya sabihin nyo, Mami Park, usong-uso na ang DIY kit ngayon. Just add water na lang, may dishwashing ka ng ready to sell. Yes. But hindi ko naman po kasi purpose ang magbenta lang to neighborhood lang. Na tipong parang po pwede lang yung kung ano na lang yung itininda mo. Ang akin pong purpose when it comes po sa pagdating sa dishwashing business is to distribute. No? Magbagsak. So, kaya hindi po pwede sa akin yung sinasabi na po pwedeng DIY na lang ako. Hindi ko po pwedeng gawin yun. Naalala ko din, nung nag-i-start na akong i-promote yung meron akong isang kinikerry na product na mura-mura. May mga nag-chat sa akin, no? Yung iba nasa abroad pa, yung iba nasa nasa mga provinces. Sinasabi sa akin na, Mami,
interesado po ako sa kinikerry yung product na dishwashing. Kasi kung kinikerry nyo, ibig sabihin, hindi basta-basta yung ikikerry nyo. Kumbaga ba, marami kayong i-consider kasi maselan kayo sa produkto, which is true naman talaga. But only the point is, ang problema, tanong sa akin ng client, FDA approved po ba? Kasi, yun nga, yun ang ilalaban natin sa market, na hindi tayo ano-ano na baka hindi FDA approved, maanuhan tayo, makasuhan tayo, magkaroon tayo ng butas. Mabutasan tayo, ganyan, no? So, kaya naman, since itong produkto kineri ko nung nakaraan ay hindi pa ready for that, ako naman, hindi rin ako ready to also create DIY yung sa akin at then in-name ko after me. Hindi rin ako ready. So, kaya naman, napag-desisyonan namin ng Daddy Park na why na lang kumuha, mag-carry ng another name ng produkto or mismong produkto nga, literal, na kilala na and also nakapasa na sa FDA. So that is why I chose Almighty detergent and Almighty dishwashing liquid. Kasi dito po nabibili po siya. Actually, mas nauna ko pong dating itinda ang Almighty kasi may naghahanap sa akin. Tapos nakakabili pa ako niyan kay Ate Lourdes. Siya ang ahente ko niyan. Siya ang supplier ko. So, dahil meron naman palang dishwashing din si Almighty, although alam ko dati pa may dishwashing, ibig ko lang sabihin, hindi ko kasi wini-welcome si dishwashing liquid Almighty dito sa store ko kasi may kinikerry nga akong brand. May pinalalakas akong brand. However, I realized at the end of the day kasi isipin mo talaga, pag gusto mong mapalago, gusto mong mapalaki, kailangan handa ka when it comes to papers. Kung anong ibabato ng tao sa'yo. Mami, FDA approved ba? Mami, ganito, ganyan. So, para maging less ang aking worries at maging okay at dire-diretso ang aking paghahanap buhay, mas pinili ko na kumuha na lang ng mas mura-mura pero FDA approved at nakikilala na ng tao. Actually, kinikerry na nga siya ni Pure Gold that is the truth. So, kaya naman, we decided na i-carry si Almighty. So, ako ang gumawa ng paraan to contact the manager para maka-access, no? So, kay Max Glow, hindi ko alam kung paano. Ma'am Mary Grace, any idea how can I access direct, no? Yun yung gusto kong malaman kasi para may laban ako when it comes to tubo. Kasi meron naman dito na meron ditong nag-alok. Actually, meron akong contact number niya. Kaya lang kasi syempre, kung mag-go ng maganda, magpo-flow ng maganda, syempre mas maganda yung direkta ka na, diba? Ganun. So, syempre, mamumuhunan ka na rin lang. Okay, so yun, no? Yun po yung reason yan. Another reason kung bakit mas ayoko na mag-DIY, it is because mas mabusisi siya at lalo na maselan ang dishwashing liquid when it comes to water. So, isa po sa reason kung bakit, kung mapapansin nyo kayong mga nagdi-DIY, bakit ang gawa nyo ay bumabaho. Kasi, kailangan po, ang ginagamit yung tubig ay pure, no? Hanggat maaari nga, purified or distilled. Why? Kasi po, hindi po pwede na ang mga chemicals, na mga ingredients ay may halo na bakterya. Yun po kasi nanggagaling na tubig sa atin from tap water. Yung diretso sa gripo natin, may bakterya po yan. So kaya kailangan kinukure pa ang tubig. So baka hindi po kayo aware. Kasi maaaring makagawa po kayo, hindi siya basta babaho, pero hindi siya istakin. No? Pansinin nyo po, may mga produktong established na or talagang okay na mga tulad ng Max Glow, Almighty, Joy, ba't hindi sila bumabaho kapag katagalan, tumatagal sa inyo or sa inyong tindahan? Bakit? Kasi dumaan yan sa tamang proseso. Pero kung nag-DIY kayo at less ang knowledge nyo how to make a quality and good dishwashing liquid, maaari kayong makasira ng maaari kayong masira sa ibang tao, maaari kayong mapulaan. So, hindi po basta-basta ang gumagawa ng dishwashing liquid kung wala kang knowledge about it. Kung ang alam mo lang, nagtataka nga ako bakit sinasabi sa mga lalo na dun sa mga nagpo-produce ng mga DIY kit na just add water. Ang totoo po niyan, dapat yung water cured, no? Kung baga ba, matatanggal ang bakterya. Mas maganda nga kung drinkable, o tulad yung mga purified. Kasi, kung ini-intake natin, edi syempre, walang bakterya yon, di ba? Yung usually kung tawagin ay mineral water, no? Yung nating dinideliver sa atin na nasa blue na galon. So, yun po yun. So, paano ko paninindigan yun? Kailangan ko ng machine para ma-cure ang water. Kasi hindi kalinisan ang tubig dito sa amin, sa probinsya. So, paano? Diba? So, mahirap. Ang daming proseso. Ang daming pagdadaanan. Ang daming gagawin at ang daming gagastusan. So, why not na lang na mag-carry na lang ng product since naman ang purpose natin, ang goal naman natin is to earn revenue, to earn income. Okay? So, for me, that is more practical and more wise decision. And, mas maganda po yung para mabilisan na lang, ready to sell, no? Now, meron kaming wini-workout na paraan when it comes naman to
what you call that, yung refill station niya, no, ng dishwashing. So, meron lang kaming i-work out at meron lang akong kakausaping tao kung paano yon at kung paano gagawin. Okay? So, yan yung aabangan sa atin ng ating mga ibang taga-Willoben. But, it will affect the sales of my resellers. Syempre, titingnan ko din kung i-go ko. Kasi, kapag refill na siya, syempre, hihina ang mga resellers. Kasi, ang target ko guys, resellers ang kunin ko. No? Yung tipong, sila na mag-distribute. So, I know it's a little bit very impossible, pero why not, diba? Why, try natin, diba? Kaya nga, kahit ba walang reseller natin, tayo na lang. At least tayo direkta ang magbebenta, diba? Mas maganda ang kita, hindi pa nahahati ang margin, diba? Okay, so yun lang yung masasabi ko. Okay, so thank you po Ma'am Maria Concepcion. Maria Concepcion, again, sabi nga niya, hello, good morning. Yun yung una niya sinabi. Okay, so yan ang ating shoutout for today's video. At pag-uusapan naman natin ang tungkol sa fallback. So kung last time ang ating naging lesson is full-edged sword, ngayon naman ay pag-uusapan natin ay ang fallback. So ano ba ang fallback mo? Ano ba ang backup mo, ika nga? Ano ba ang pwede mong mga gawin na mga bagay-bagay na magiging fallback and backup mo? So usually, pagka fallback, ang iniisip mo, ikaw usually yung tipo ng isang individual na employed. Kasi you know na being employed is not forever. So, paano pag tumanda ka na, kung umidad ka na, kung just in case na gusto mo nang mag-resign kasi napapagod ka na, ano ang fallback mo? Ibig sabihin, ano ang backup plans mo? Ano ang pwede mong gawin right after na mag-resign ka or right after na ma-retire ka na? So, kaya, ito yung mga dapat nating i-consider din sa buhay. Another thing is, halimbawa ako, ito ang aking bread and butter. Pero paano kung may mangyaring hindi maganda? Siyempre, wag naman. Ano ang fallback ko? So, ganun lang yun. So, yan ang pag-uusapan natin and I'm going to give you an idea kung ano ang mga pwedeng diskarte na magiging fallback nyo na hindi naman kailangan sumakit ang bulsa nyo para mamuhunan. So, ano ang fallback nyo? Okay? Na makakasustain pa rin sa inyo kahit papaano. So, yan ang ating pag-uusapan. Okay, listen carefully mga ka-OFWs. Kahit ako OFWs, makaka-relate ako sa inyo. So, ang mga usually nag-a-abroad, no? Usually hindi ko naman nila lahat. Una talagang target na maging pundar niyan ay ang bahay. It's either meron ng lupa, magpapatayo na lang ng bahay, or kaya naman, walang bahay, walang lupa. So, meaning to say, kailangan makapagpundar ng bahay na matitirhan to be safe and secure when it comes to shelter. So, ako ganun din, guys. Kasi ako, wala naman akong pinagkukunan talaga basta-basta na yung sinabi kong gusto ko ng ganito, makapagpapatayo ako. So, talagang sisimula talaga ako sa zero. Kasi, sabi ko nga sa inyo, foreigner lang si Darling. Pero hindi ibig sabihin, mayaman siya. Hindi ibig sabihin ay mapera siya para ma-provide niya lahat. All ka-OFW, sa mga OFW, hindi ko ina-advise sa inyo na pasukin nyo ang negosyo. Kung wala pa kayong bahay at lupa, unahin nyo na. Why? Kasi kung may plan pa kayo na magpabalik-balik sa abroad, ang pagpuputa pa ng negosyo ay hindi advisable. Kasi, ang negosyo ay para kang buntis na nanganak, no? Na kailangan huminto ka sa pagtatrabaho para matutukan mo. Para maalagaan mo, mapalaki mo, hanggang sa kaya na niya. Diba? Yung iba nga pag nanganganak, bago magtrabaho o kaya bago mag-abroad, palalakihin mo na yung anak niya hanggang sa nag-aaral na. Nang sa ganon, bago siya umalis, kilala siya ng anak niya. Yung importanteng edad ng anak niya, bago niya iwan, ay nakabanding niya, no? Nagampanan niya yung panahon na importante. So, ganon din sa negosyo, no? Kailangan, i-establish mo muna. Kailangan may stable muna bago ka mag-jump into another business or bago mapunta ang other focus mo sa ibang bagay. Kasi kailangan ma-establish muna. And so, after that, saka pa lang kayo mag-isip or mag-ipon para sa negosyong plano nyo kapag ka umuwi na kayo at you are not going back na to abroad. So, ang tawag dyan, fallback. Ano ang fallback mo kung hindi ka na nakakapag-abroad? So, ang fallback mo, kailangan umuwi ka, hindi na kayo nangungupahan kasi inuna mo ang bahay. At meron kang matitirang pera para magsimula ng maliit na negosyo habang dumadating pa doon sa proseso na kung mag-work ka dito sa Pinas or talagang negosyo na ang fokusan mo. So, that is called fallback mo. Diba? Okay. Now, paano naman kung ang sitwasyon is katulad ko na heto, talagang purely ang income ko ay nanggagaling sa negosyo. Ano ang fallback ko? So, ano ba yung mga ginawa nating steps? Kasi ako po talaga, nag-start po talaga ako sa zero. Kasi wala pa naman talaga ako. Nung nakilala niyo po ako sa YouTube, wala naman po talaga akong ipagmamalaking sariling property. Wala po akong ipagmamalaking ari-arian na
ano. Talagang ako po ay isang single mother lang na nakilala si Daddy Park at bumuo kami ng pamilya. Hindi po mayaman si Daddy Park. Hindi magiging Disney princess ang aking buhay. Hindi niya ako mabibigyan ng castle. However, nagkaroon ako ng mga means to put up this business dahil yung pagtutulungan namin ni Daddy, work out namin, no? So, kung hindi rin naman din ako may utak at may interest sa negosyo, ako na lang yung tipo ng taong or ng asawa or ng partner na maghihintay lang ng abot. Ano ang naging fallback ko nung magkasakit si Daddy na naaksidente, na hindi na siya po pwedeng makabalik sa pagtatrabaho, sa pagdadrive? Ano naging fallback ng Mami Park? Siyempre, yung pinutap nating negosyo. So, ito yung naging fallback natin. Ngayon, wala akong tirahan sa ngayon. Ano ang magiging fallback ko? 'Di ba? So, bago pa man din, habang meron pa tayong resources, nagpupundar na tayo ng property para bahay na lang ang kailangan natin. So, nag-i-start tayo na magpundar ng pang-fallback natin. So, yun po yung gusto kong maunawaan nyo, na kailangan iniisip din natin kung saan ang fallback natin, kung ano ang magiging fallback natin. Mga artista, ano ba fallback niyan? Negosyo, investment, habang nag-aartista. Hindi habang buhay sikat, hindi habang buhay ay may project, may movie, may commercial, may endorsement. So, ang fallback niyan, yung mga kinikita nila, ini-invest nila. So, ganun lang kasimple yun, no? Yun nga lang, ordinary people nga lang tayo. Okay, so, ano naman ang mga pwedeng fallback ng mga taong may bahay na, may negosyo nang naipundar? Ano pa ang magiging fallback nila? So, syempre, another business. So, si Mami Park talaga sa part ko, double time talaga ang mangyayari sa akin. Kasi may hinahabol akong time frame. Lumagpas man ako dun sa time frame ko, but at least, I already started. So, ganun ang pag-iisip sa future, no? Hindi ako yung tipo ng makaka-avail agad ng insurance or ganito, ganyan. Hindi, kasi hindi man ako mayaman, guys. No? But, I try my best na hindi kami yung kahit isang tuka, basta-basta. At I tried my best na yung sa pagkain man lang hindi kami ma-deprive. At kahit paano, nabibili pa rin naman namin yung talagang basic needs namin, no? So, kumbaga ba guys, importante na nag-iisip tayo kung ano ang fallback natin. Pag hindi na nag-click ang ganitong negosyo mo, ano ang fallback mo? Ano ang ipapalit mo? So, kaya kailangan marami kang business plan na naka-stack up. Para din doon sa mga business plan na iniisip mo, kung meron man doon sa mga business plan na naiisip mo in the future, ay hindi na po pwede na kung kailan ready ka na, may pampuhunan ka na, at least may iba ka pang iniisip. Alam nyo po, napakarami ko pong business plans. Sa totoo lang. Napakarami kong negosyong nasa utak ko lang. Pero hindi ko siya pwedeng gawin basta-basta. Bukod doon sa financial niya, magastos yun, kasi syempre mamumuhunan. And also, hindi yun yung hinihingi pa ng pagkakataon. So, gusto ko lang, guys, na kung nung nakaraan ang pinag-usapan natin, huwag kayong papasok sa double-edged sword situation, dapat din may iniisip kayo na fallback. No? So, Mami Park, ano ba ang pwedeng mga fallback na hindi magastos? So, yung mga extra incomes, ang skills nyo, magagamit nyo. No? Kasi they will hire your service. Kung may skills kayo, marunong ka ng mag-manicure, marunong kayo sa construction, marunong kayo sa mga buildings, marunong kayo sa paggawa ng mga, tulad ng kay Daddy Park, handyman, marunong ng shelves, marunong gumawa ng mga can work with steel, ika nga, no? So, yun yung mga pwede yung fallback na hindi kailangan ng malaking puhunan, no? Extra income, that kung magaling sa sales, hindi mo nahihiyang magtinda, hindi nahihiyang mag-alok, willing to learn, open-minded. Ayan. Pansinin nyo, yung mga nagre-recruit, lalo na sa mga networking, anong laging, nila? We are looking for open-minded, aspiring business, aspiring entrepreneur, aspiring business person, or individual. Kasi kapag ka nagtitinda ka, nag-aalo ka, nagsesell ka, kailangan talaga hindi ka marunong mahiya. Yun talaga ang punto doon. Na kung mapapansin nyo, lalo na kapag kayong tungkol sa related to sales, ang inyong papasukin or ang inyong inaalok sa inyo, laging sinasabi, kung mapapansin nyo, bakit lagi kong sinasabing dapat open-minded ka? Kasi yun nga ang kailangan. No? So, maraming mga negosyante na masyadong sa sarili, no? Na yung parang, paano ko ba sasabihin yon? Sila yung mga negosyanteng hindi mo basta mapagsasabihan. Ang ulo, hindi open-minded. Hindi open sa discussion, hindi open sa possibilities, hindi open sa mga interrogations, hindi open sa maraming bagay. No? Sige, tumbukin na natin. Nagdudunong-dunungan. Yon. Nagdudunong-dunungan, kahit ang totoo naman, walang alam. Ayaw pang, kasi alam nyo, para maging okay kayo, para mag-improve kayo at mag-grow kayo, dapat kasi
hindi nahihinto yung learnings. Dapat patuloy. Dapat kahit teachers nga teacher na, master teacher na, magdo-doctorate pa. 'Di ba? Kasi learnings is continuous. Hindi natatapos yan. No? Hindi porke teacher ka lalo ngayon, uso, kailangan multitasking ka. Kailangan you are jack of all trade, no? Hindi na baling minsan you are not a master of none. Hindi na baling hindi ka master of none. Okay lang 'yon. Kasi sa panahon ngayon, ang fallback mo ay jack of all trade. Yan ang isa sa magiging fallback mo. Marami kang alam gawin, mabilis kang matuto, open-minded ka, you like to learn, you love to learn, kasi gusto mo kumita, makabenta. So that is the cheapest fallback. Yung accessible na ngayon ang mga tips and ideas, mga advices, no? Accessible na ngayon. So that is a very cheapest fallback. Kaya stock knowledge, best fallback 'yan, di ba? So naalala ko noon, sabi ko, di ba nung nag-aral ako, nakatapos ako, baliktad ako nung una kasi nga gusto ko nagnenegosyo. Ang fallback ko, alam niyo kung ano? Ang fallback ko, employed. Kasi tapos ako. Yun ang katwiran ko noon, madali namang makapasok ng trabaho kasi pwede ka naman mag-apply dahil kahit paano naman, may educational attainment ka naman. Pero pag umiidad, hindi mo na magiging fallback ang being employed. Ang magiging fallback mo, negosyo. Ang magiging fallback mo, yung na-earn mo sa retirement mo, pension mo. Yan ang mga isa sa magiging fallback mo. 'Di ba? Kaya importante talaga na lagi natin paano ko ba i-explain? I know you nagigets niyo yung ibig sabihin ni Mami Park. Huwag kayong magiging sarado sa mga possibilities at maaari niyong matutunan. Minsan masarap aaminin mo sa sarili mo nagkakamali ka, para pag nagkakamali ka, alam mo ang gagawin mo. Kasi open-minded ka, open ka to accept learnings, to accept advices, no? Huwag mong laging aanuhin na, alam ko na yan, magaling na ako. Hindi. Dapat patuloy, no? So, for me, isa sa fallback ko, yung mga experiences ko na hindi ko na siya dapat gawin pa, no? Yun ang kagandahan. So, kapag naman na meron akong mga kailangan na advices, meron akong advisor, best friend ko, at si Daddy Park, pag meron akong desisyon, humihingi ako ng second opinion. So, that is all cheapest, napaka-cheap yan na fallback mo. Imagine that. Hindi nyo alam na nagagamit nyo yung mga bagay-bagay na yon para kapag dumating sa punto na may dilema, may problema, alam mo ang gagawin mo. That is your fallback. Your stock knowledge, your learnings, your experiences, your skills, napaka-cheapest, napaka-cheap, napaka-affordable. Kaya, gusto ko lang ipaintindi sa inyo, huwag niyong bibitawan ang matuto. Okay? Importante yan. At lalo-lalo na, hanggat may pagkakataon kayo na makapag-aral, gawin nyo. Hanggat may pagkakataong mapatapos nyo mga anak nyo, makatapos, gawin nyo. So, nung nakaraan, sinabi ko sa inyo, 3 years to 5 years, pahirap ng pahirap ang buhay. Anong magiging fallback natin kung sakaling tamaan ng ating mga negosyo? Kung sakaling dumating tayo sa punto na bigla tayong nagkasakit, nang hina tayo, what is our fallback? Diba? Yun yung tanong. Ako, sa totoo lang, I have a lot of worries. I have a lot of, iniintindi, iniisip. No? Pero ako naman, dahil kulto ako, meron talaga akong sariling, yung, paano ba yung, nagme-meditate ako mag-isa. I really try my best to find time. Kahit sa CR, nagme-meditate ako na nire-reminisce ko lahat ng mga pinagdaanan ko, paano ako bukas, kasi yung nagkakaroon ka ng anxiety kasi niisip mo nga yung hindi pa nangyayari, nade-depress ka, nai-stress ka, hindi mo alam, kaya pala sumasama pakiramdam mo kasi marami kang mga worries, marami kang iniisip, na yun pa naman ay malayo. Pero pangit din naman na hindi mo siya paghahandaan. So kaya kailangan may list ka ng fallback para just in case na mabigla ka man na may mangyari, at least, meron ka agad solusyon kahit papano. Until na makapag-isip ka pa ng much better or much better na paraan or na fallback. Okay? So, dun ka muna mag-isip ka, mag-list ka ng mga possible na hindi ka uubos ng malaking pera kung dadating ang time na kailangan mo na ang fallback. Okay? So, nagigets po ba? Naintindihan po ba? Sana naintindihan, ano? So, that's all guys. Mga kasari.
lagi lang tutok sa learnings kasi importante ang natututo. Importante yung iniisip natin kung ang mga pang-araw-araw natin kung ano ba ang improvement na meron tayo. Okay? So, this is Mommy Park and this is Team Park. Nagsasabing tindera is my proud career. Ang init. Pinatay ko kasi electric fan, guys. Bye-bye!